Hallelujah. Glory to you, Father in heaven. In the name of Jesus Christ and with the Holy Spirit, we pray, O Lord God, because we believe that prayer, O God, is a sign of our faith and believe that you, our God, who is alive, the true God who give life, restoring our spiritual life to unite with you through your word whom you sent to us, Jesus Christ, the Amen of yours. Dalangin po namin, Panginoong Hesus, muli sa mga oras na ito. Kami po na tinitipon mo sa pamamagitan ng iyong gawain ito as you entrusted your divine and spiritual name as the Word of God, the great Amen of God. I pray, Lord, to open every heart, mind, so that every word that comes from my mouth, it's a word from you, O Lord God, to anoint your people. Ang patuloy na paghahari ng iyong salita ay amin pong inaasahan na ito'y patuloy din hong magaganap at mahayag sapagkat ito po ang inyong kalooban. Pagpalain niyo po ang mga narito ngayon na tumugon sa iyong panawagan. I-bless niyo rin po ang mga nasa live streaming who join this gospel, O Lord God. Lord, abutin mo rin sila ng mapagpala mong mga salita. All this we pray. Amen. Amen. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Now, beloved brothers and sisters in Christ, our holy gospel from the Word of God written by St. Matthew in chapter 8, verse 1 to 4. Glory to you, O Lord. Bless our mind, my mouth, and my heart, O God. My power of your words. Amen. When Jesus came down from the mountainside, large crowd followed him. A man with leprosy came and knelt before him and said, Lord, if you are willing, you can make me clean. Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing, he said. Be clean. Immediately, he was cleansed of his leprosy. Then Jesus said to him, see that you don't tell anyone, but go, show yourself to the priest, and offer the gift Moses commanded as a testimony to them. Hanggang 4 lang, ano? See, brothers and sisters, this is the Holy Gospel of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Amen. 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 We do believe. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon and be seated, beloved and sisters in Christ. At babasahin din naman natin sa wikang Tagalog. Okay? Sa wikang Tagalog ay ganito naman po ang nakasulat o ang pagkakasulat ni San Mateo. Pagkababa ni Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang taong may ketong. Lumuhod dito sa harapan niya at sinabi, Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, Oo, nais kong maging malinis ka. Gumaling at luminis na agad ang kitungin. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip, pumunta ka at magpasuri sa pare. Pagkatapos, mag-alay ka ng handog
na iniuutos ni Moses bilang patunay sa mga tao na ikaw nga'y magaling na at malinis na. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita na ating binasa sa wikang Tagalog. Amen po? Ayan. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon, brothers and sisters in Christ, dahil una sa lahat, amazing para sa akin. Sa akin, para amazing po. Kagulat-gulat para sa akin. But habang po ako'y nakikinig, meron pong reflection, no, brothers and sisters in Christ, na papaalala, no, sa akin sa isang pangyayari doon po habang pinakikinggan ko po si Brother Leo na asawa ko ni Sister Semi. Amen? Kung mapapansin niyo po, hindi siya preparado. Amen? Kahit nga po ako, tanong pa ako kay Sister, sabi ko, Sister, ano pa rin gospel? Kasi, babasahin lang, kasi ako lang naman ang magbibigay ng 10 minutes na reflection as a can opener, no, sa healing message ni Brother. Okay? So, siyempre siya ang babasa ng gospel, masusundan ko siya. Okay? So, therefore, nung bigla ang pangyayari na wala palang mag-IT, ewan ko bakit sinabi ko, Brother, ikaw na kayo mag-IT. Napansin niyo ba yun? Napansin niyo ba yun? So, alam ko ako ang magbibigay ng reflection. Kaya sabi ko, Brother, ako naman ang magbibigay ng reflection. Pero totoo nun, nakalimutan ko ano nga pala yung gospel. At saan pala yung gospel? Kaya tinanong kay Sister Lani, pagtinong mo sa ano pala yung gospel. So sa madalit sabi, brothers and sisters, bigla po kung naalala, no? Na habang sasalita si Brother, sabi sa isip ko, nakita ko yung bunga ng discipleship namin. Yung fruit of discipleship. Kasi nagkaroon kami ng discipleship noong last 2 weeks ago, I think. Di ba? At isa po yung mga inihiyat ng Panginoon sa Kanya based doon sa personal kong experience nung nasa gawain ako na doon ako tinawag at doon ako tinitrain. Kwento ko lahat sa Kanya yon. Ang isang bagay po na isang tinitrain sa amin ni Bishop at ng mga pare at maging si Brother Mike at tapos yung mga elder, sunod-sunod po yun. Maghapon po yun, ha. Mula alas 6 hanggang maghapon ng alas 6. Amen? Simula yung pare tapos hanggang kay Bishop, tapos yung kay Brother Mike hanggang sa mga elders. Ano mga elders, tapos si Brother Mike pinakain. Kwento ko sa kanya lahat yun. Ang isa sabi ko sa kanya na hindi ko makakalimutan, maging nung nag-radio kami, no? Nag-radio po ako, wala akong alam. Yung pala, isa yung sa training na ginawa sa amin, sa kanya yun. Bigla kang tatawagin, hindi mo alam. Sabi sa akin, tumayo ka, share mo. Yung binasa ko. Siya ang bumasa, no? Yung preacher ang bumasa kasi ano ako tawag dito, yung trainee ko ako . So, pagka-training ka, sasama ka sa elder na magbi-preach kung saan sila naka-assign. Sama ako. Tagabit-bit minsan ng bag niya. Pagkatas, kukunin ko yung Bible, pag siya nang mag-healing message, bibigay ko yung Bible sa kanya. Babasahin niya, tapos bigla na lang, Brother, salita. Bakit po? Ikaw na magsabi. Kimi matataranta ako, di po ba? Pero yun nga naalala ko, sabi gano'n, if you fix your eyes what is the Word of God means in the history, you will receive a revelation. Sinare ko sa kanya yon ng discipleship. Sinabi ko rin yan kila Brother Erwin nung araw, kila Brother Tom, kila Brother Marlon nung araw, yung ganun po yun . So bigla akong naalala, nung habang ako'y nakikinig po sa kanya, sabi ko, nag-epekto yata yung aming discipleship. Totoo naman nakita niyo, hindi nga niya alam hindi nga siya handa. Amen po ba? Ako, prepared ako, as magbibigay ng tinatawag dito ng can opener, no? Doon sa gospel as reflection.
So yun lang po talaga. Bakit nangyari ang mga bagay na ito? Kasi may pinakita kaya sabi ako'y nagulat. No? Ako ho. Kasi pinakita sa akin ng Panginoon yung bagay na yon, ano, na nagkaroon ng epekto yung discipleship namin. Naalala ko po ngayon yun. Nung ako po'y nagsimula din. Kaya sabi ko, Lord, talaga, tinawag mo talaga yung kapatid ko nito. Amen? At pinili mo po talaga siya. Bihira po kasi, kahit naman po sino, pag binasa at pinatayo mo ng biglaan, mangangapa talaga yan. Maliban na siya po ay may spiritual ng Diyos, no? Na siya maglilid at mag-guide sa kanya. Ganun po yun. Pero pag wala, even professional, hindi agad ba deliver yan eh. Mangangapa yan. Amen po ba? Kaya sabi ko na-amaze po ako talaga. Amen po ba? Kaya salamat sa Panginoon. Ganda ko ng deliver ni brother. Sa totoo lang, minsan kung kailan nag-aaral, hindi maganda eh. Hindi pa yun bigla naging maganda ang deliver. But anyway, purihin natin si Lord. So God be the glory. Amen? Okay. So ang ating gospel, brothers and sisters in Christ, ay napakaiksi pala. 4 verses. Ano ba yun? 4 lang na verses. Sa 4 na verses na ito, no? Ano po ang makikita natin dito na may power of healing message? Amen? Ano po ang makikita natin, brothers and sisters in Christ, yung power of healing message of the Holy Gospel? Amen po? Hello? Amen. Kaya unang tatanong ko sa inyo, kayo po tatanong ko sa inyo, kayo po ba'y naparito dahil kalooban ng Diyos o kalooban nyo? Po? Kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos. Amen po? So nakikinig kayo, hindi kalooban nyo. Kalooban ng Diyos. Gayon din po ang nasa live streaming. No? Kaya lang hindi sila makakasagot. Amen. Kung kalooban ba ng Diyos ang kanilang pakikinig ngayon o kalooban nila. Bakit po ako dito nag-open, brothers and sisters in Christ? Sa sinabi po ni Jesus. Hello? Hello? Okay. Kasi, una sa lahat, kung mababasa natin yung isang pahayag na salita ng Panginoon na mababasa natin sa John chapter 6 po yun, verse 38. Tingnan natin ha. From the Word of God written by St. John sa kanyang Gospel, chapter 6 po, di ba? Sabi ko, Opo. verse Okay. 38. Tama ba yun? Okay, 38 to the following verses. Tama ba yun? Tingnan natin. Okay. Ano ang nakasulat, brothers and sisters in Christ? Ang sabi po dyan, for I have come down from heaven not to do my own will. Amen? Amen? To do the will of Him who sent me. But to do the will who sent me. So, therefore, makikita natin na si Jesus Christ mismo, Jesus Christ Himself, exposed the will of God. Gusto niyo ba yun? Amen. Kumbaga sa Tagalog, inihayag ni Kristo ang kalooban ng Diyos. Hindi po ba? Amen. Kasi sinabi niya naparito ako'y bumaba sa langit hindi para gawin ang aking kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Amen. Sino nagsugo sa Kanya? Ang Diyos Ama. At ano ang kalooban ng Diyos Ama na sinasabi niya po na ginagawa ni Kristo? Is not to lose even one to those have God the Father given to Him. Amen. Walang mawawala kahit na isa sa mga ibinigay ng Ama sa Kanya. Naniniwala kayo? Amen. Kaya kayo po na naririto dahil sa kalooban ng Diyos at hindi nyo kalooban ang pagparito nyo at pakikinig nyo, mahal kong kapatid sa Panginoon, hindi kayo mawawala sa Diyos na ito. Amen. Hindi kayo mawawala. Hindi kayo mapupunta sa impyerno. Amen. But
you will gain the eternal life that God has promised to be fulfilled, brothers and sisters in Christ. Amen. Do you believe? Amen. Yes, because the word of God declared. That's what it says. Yeah. Ipinahayag na yun ng Diyos through the prophet. Ang sabi ni Prophet Isaiah sa chapter 55, verse 11, that every word that comes from the mouth of God, it will not return to Him void. Amen. It will be fulfilled because that is the will of God. That's sabi ni God. Amen. Hindi yan babalik sa akin na walang kapuluhan. Matutupad yan sapagkat yan ang gusto ko. Hello? Amen. Kaya ako naniniwala, maging ang nasa live streaming, kapatid, nakikinig kayo sapagkat yan ang kalooban ng Diyos. Kayo po ay pinili ng Panginoon na makapakinig sa oras na ito, sa gospel na ito. Para ipaalam sa inyo, paalam sa atin lahat ng ating Panginoon, beloved brothers and sisters, na tayo po ay ibinigay ng Ama sa kay Kristo because we are gathering in the presence of His divine and spiritual name. Amen, Jesus Christ. Kapatid, hindi ka na mawawala sa Diyos. Amen. Maliban lang magwala ka. Hindi ba? Eh sinabi ng Panginoon niya sa prayer niya sa Ama, Ama, I pray for them. Amen? Not to lose even one. I keep them safe by my name that you have been given to me. Sabi ng Panginoon niya, nandun po yan sa John chapter 17, verse 12 to 14. Hindi po ba? Walang mawawala. Ano sila? Iingatan sila sa pamamagitan ng pangalan ko na ibinigay mo sa akin. Amen. Amen? Maliban. May kasunod doon na words eh. Maliban sa Maliban sa taong humanap ng sarili niyang kapahamakan. Maliban, unless ayaw mo. magwala ka. Unless ayaw mo. Di ba? Amen po ba? Amen. Pero yung sinasabi ni brother na magkakasala tayo o nagkakasala tayo, kapatid, sa totoo lang, talagang Diyos na ito, talaga sa totoo lang. Tinan niyo po ang sabi po dito. Tinan ho natin. No? Paano inihayag ng Panginoon ang kalooban ng Diyos Ama? Nung lumapit sa Kanya, yung may ketong, ano sinabi ng may ketong? Panginoon, kung nais mo. Sabi niya dito, ano sabi niya po? Panginoon, kung nais Lord, mo. if you are willing, pansinin niyo po. Ha? Na-touch po ng leprosy man na ito, yung willingness ng God. Nahipo ng taong ito na may ketong ang kalooban ng Diyos. Kaya immediate po ang kanyang healing. Gets niyo? Eh kasi tayo po, mga prayer natin, maganda naman eh. Lord, gusto ko po, ganito po. Lord, gusto ko pong pagpalain mo ako. Lord, gusto ko gumaling. Gusto ko. Ibibigay ng Diyos yung gusto mo. Kasi pangako pa rin ng Diyos yan eh. But mag-ihintay ka in according to His timetable. Amen. Pero darating po yan. Huwag ka lang mainit. Ang problema, dumating, dahil tumagal, nung dumating, nakalimutan niya na tumugod pala ang Diyos doon sa tinihiling niya. Kaya lang sa tagal, nakalimutan niya na answered prayer pala siya. Kaya sa halip na magpasalamat siya sa Diyos, parang baliwala lang, ay, dumating. Hindi nakapagpasalamat sa Diyos, hindi nakapag-glorify God. Kasi hindi niya na-recognize that the prayer is answered. Amen. Amen po ba? Hindi maaaring hindi ma-answered yan. Bakit? Sinabi ng Panginoon yan, ask and it will be given to you. Di po ba? Humingi ka, bigay ko sa iyo. Kaya lang, ang tagal po. Bakit po mga kapatid sa pananampalataya? Kasi hindi naman sa prayer natin o yung ating request, hindi natin natatouch yung will ng God. Parang gusto natin utusan ng Diyos sa gusto natin. Amen? Sabi ng leprosy, if kung nais mo po, Lord, kung ayaw mo, wag mo.
Hello? Amen. Amen? Amen. Kaya tingnan po natin ang nakasulat dito sa Bibliang ito sa ating pinag-uusapan. Mga kapatid, anong sabi ng Panginoon? I am willing. Gusto ko. Bakit po? Because He was sent for that purpose. Sinugo siya sa layunin na yun eh. Ano yun? Sabi niya, para gawin ang kalooban ng Ama. Amen. Hindi yung kalooban ko. Kaya agad siya sumagot eh. Why? Kasi na-touch ng leprosy man na ito, yung willingness ng God na nais pong makita at mahayag through Jesus Christ, who was sent by God the Father, brothers and sisters in Christ, to expose the will of God into our life. Amen. How blessed we are to understand. Mapalad tayo na pag naunawa, pag naintindihan natin eh. Amen. Kung hindi mo naintindihan, bahala ka. Di po ba? Hello? Amen. Amen po? Amen. Kaya nga ito yung maganda eh. Sabi nga ni brother, nagkakasala pa rin tayo. Yes! May flesh tayo eh. May laman. Yeah. Di po ba? Hello? Amen. Ano ang kasama ng laman? Buto. Tignan mo, yun ang mabibilis. Di ba? Ang bilis kasi. Equip ang espiritu magsumagot eh. Buto. Siyempre man, kung walang buto, puro laman yan. Wala yan. Pay-pay yan. Kaya may buto. May kasama pang dugo. Di po ba? Hallelujah talaga kayo. Oh. Amen. Amen. Thank you po, sister. Kasi nakalimutan nila may buto eh. Ipuin niyo mo. Baka naman wala ng buto ang iba sa inyo ha. Amen? Amen. Okay. Tingnan niyo po. Kung gaano kaganda ang panukala ng Diyos Ama na pinupulfill ni Christ. Tingnan niyo po. Because God knows, alam ng Diyos, weak tayo, mahina tayo. Alin? Yung flesh. Bagamat handa ang Espiritu, sabi ng Panginoon, hello, Amen. pero Fresh. mahina yung flesh. If you remember with Jesus Christ in Matthew chapter 26, and I think that is 19 to the following verse, si Kristo po, nung nananalangin siya sa Gethsemane, ano ang prayer ni Jesus Christ? Hello? Ama, kung posible, huwag akong dumaan sa suffering na ito. Pero hindi yung will ko, hindi yung kalooban ko masunod. But your will be done. Even Jesus Christ, kahit si Kristo, hindi kalooban niya. Kaya naman gawin niya. Lord, binigyan mo ako ng power eh. I have your power that you have been given to me. Ba't hindi ko gawin? Pero sabi ni Kristo hindi po kalooban ko, Lord. Kung pwede lang, Lord, Father, kung pwede lang, if possible. Amen? Amen. Pero hindi yung will ko. Still your will be done. Amen. Kaya ano siya po, lumapit sa mga langan natutulog, sabi niya, Hoy, gising! Tutulog-tulog kayo. Nalangin kayo. Because the spirit is willing, but the flesh is weak. Alala niyo yun? Amen. Opo. Kaya sa buhay pananampalataya, hindi dapat tayo tutulog-tulog. Okay sana kung tayo makakatulog, tapos kukunin natin ni Lord, bless ka. Ay, totoo naman. Alam niyo po ba na pinaka the best na kamatayan ng isang tao? Yung natulog lang siya, kinuha na siya ng Lord. Hindi siya nag-suffer. Hindi ba? Amen. Totoo yun. Kaya kung tutulog-tulog tayo at kukunin ka, mapalad ka. Pero paano kung hindi kinuha? At pag-isip mo, tatanga-tanga ka, ano raw? Ano raw? Ano sinabi? Di ba? So anong gagawin ng demonyo? Hindi po ba? Lalaruin ka. Lalaruin ka ng demonyo. Paglalaruan ka. Hindi po ba? Bakit po? Because you still remain unclean. Bakit po? Bakit unclean? Kasi yung Word of God, hindi po siya nag-absorb sa iyo to purify your impurity.
sa flesh. Si Kristo nagsabi sa John 15 verse 3. Remember? Ano sabi ni Kristo sa mga alagad? John 15 verse 3. You are already clean by the words that I have spoken to you. Amen. Nilinis ko na kayo sa pamamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. Natulog ka. Hindi nag-absorb ang salita ng Diyos. Hindi luminis. Dahil hindi ka malinis, ano gagawin ng demonyo sa iyo? Di pupuntahan ka. Gagamitin ka ng demonyo laban sa katabi mo. Kaya sasabihin mo sa katabi mo, alam mo si ano, alam mo si ano, alam mo si ano, si ano. Sabi naman ng ano. Distracted ka na doon sa spiritual ng katabi mo. O kaya paglabas mo, o pagdating mo ng bahay, o kaya sa sasakyan pa lang, totoo yan na nangyayari, 100%. May personal experience ako dyan. And I know you have also some experience about that. Yeah. Hello? Amen. Hindi pwede mapasubalian ng Biblia, kapatid, sa pananampalataya. Amen? Kaya nga nililinis ka eh. Maaring kagabi, kaninang umaga, naging marumi ka sa mata ng Diyos dahil nagsalita ka ng hindi maganda. O nag-isip ka ng hindi maganda. Ang sinasabi nga ng Matthew chapter 12 verse 36-37, that you will be judged by your words. Di ba sabi po ng Panginoon sa Matthew 12, 36-37, hahatulan kayo sa pamamagitan ng mga salita, yung mga salitang lumalabas sa inyo. Tapos ang naggagaling sa puso ang nagpaparumi sa atin sa mata ng Diyos dahil ang lumalabas sa atin, salita na hindi maganda. Maminsan nakaka-offend. Hindi po ba? Nakakasakit ng damdamin sa mga may damdamin. Sa walang damdamin, hindi na masasaktan yun. Wala nga damdamin eh. Hello? Amen. Amen po? Yan po ang pagpapala natin dito sa simula pa lamang ng ating pahayag dito. Sabi nga ni brother kanina eh, brother, hindi ako prepared. Bakit? Ako ba prepared? Yes, I'm prepared because I believe at what Jesus said. Don't worry of what you said. Because I will send the Holy Spirit who will speak to you. Sinabi ng Panginoon. Huwag mag-alala. Usumuhin mo yung Espiritu. Siya magsasalita sa iyo. Kaya dito pa lang, sa umpisa pa lang ng Amen Hymn, nandun ako tayo, di ba? Tumigil ako ng pagpunta ng Amen, ng ating gospel hymn. No? Yung Amen Hymn. Tinatawag ko pong gospel hymn po yun. Hello? Amen. Kasi ang message po, it's about Amen. Yung Amen Hymn natin. Mabuting balita yun, di ba? Oh. Gospel means good news. Hello, di ba? Di ba? Amen. Oh. Sabi ko, Lord, ikaw naman ang papadala ng Espiritu para magsalita. Ginawa mo kay brother yun eh. Siguro man magagawa mo rin sa akin yun. O kaya, yan tumayo ako. No? Confidence ako magsasalita ng Espiritu. Ang Espiritu po, itong salita. Pumasok yung salita. Anong gospel ngayon? Sabi ko kanina, ano po ang ating healing message today? Ano po? Tanong ko sa inyo. Jesus revealed the will of the Father. Ha? Jesus revealed The will of God. Amen? The will of God. Kalooban ng Diyos. Inihayag ng Panginoon. Kanya niyo po ha. Inihayag ng Panginoon. Tagalog ha. Inihayag ng Panginoon ang kalooban ng Diyos. Tama? Okay. Ayon sa sinabi ng Panginoon na isinulat ni John. Sundan niyo po ha, para mas madali niyo maintindihan. Pasimula nung salita ko at ang reference ay ginamit ko ang John 6. 6:38. Di po ba? Para magtugma yung sinasabi ko. Alam mo yung sabihin magtugma? Align. Mag-align. Mag-match. Yung align po, 80 yun. 80, align. Mag-match. Di po ba? Hello? Amen. Para mas malinaw ang proclamation. Gets? Amen.
Hello? Tapos sinabi ko, kaya nga po, na-touch po ng leprosy man na ito, yung kalooban ng Diyos. Kaya ang gospel is about kalooban ng Diyos. Ano sa Tagalog yun? Ay, sa English pala. The will of God. Di ba? Kaya nga, ang introduction ko, ano, kalooban ba ng Diyos ang pagparito nyo o kalooban nyo? Kalooban ba ng Diyos ang makinig kayo o kalooban nyo? Doon pa lang na-pick up nyo na eh. Dala-dala nyo yan. Kaya kung binibigyan ng diin, kaya kung pinapaulit-ulit, binabalik-balikan para ito tumimo. No? Tumimo sa puso, sa isip at puso. Matanim. Hindi ba? Matanim. Ano ba yung matanim? Hindi yung matalim ha, matanim. Planted. Talaga si sister. Bakit si sister lang ang sumasagot? Amen? Amen. Kasi para daw po ang salita ng Diyos ay parang binhi, parang seed po yan na itinatanim. Di ba mayroon tayong gospel na binamasa about the good sower? Napansin niyo po yun? Yun po yun. Kaya natin binibigyan ng diin para matanim ito sa inyo. Amen. Para pagdating po sa bukas, mula sa oras na ito hanggang sa susunod na mga araw, hanggang sa susunod na mga linggo, no? Makalimutan nyo, maaalala nyo po ulit yan dahil ipapaalala ng Panginoon yan sa inyo sa panahon na mag-iisip kayo kung anong gagawin nyo. Hindi pare-remind yan, o nga pala, Lord, gusto ko sana po, Lord, mag-champurado. Okay lang po ba, Lord? May tuyo. Oo naman. Pero Lord, kasama nyo na yung tuyo. No? Simple mo, di ba? Ibig sabihin, simple things, simple prayers na pinapractice na ho natin. Kahit sa mga galit. No? May gumawa sa'yo ng masama. Pipray mo pa rin, Lord, pwede po ba ako magalit? Hindi nga! Hindi ako nagbibiro! Kasi pinag-uusapan natin to eh! Ang galing. Hindi ba, mahal mo kapatid? Yes. Yes. Pag nagpakita ng palatandaan ng Panginoon sa iyo, ayon sa kanyang salita, magalit ka, pero huwag kang sasama ng loob. Nasa Biblia yan eh. Pwede bang tanungin, pwede pa ako magsugal? Sabi ni Lord, sige magsugal ka. Huwag ka na lang uuwi. Purihin natin ang Panginoon. Amen? To God be the glory. Kaya kung pansinin po natin, ang sulat ni Pedro, o si John. First John, chapter 5 yata yun. Punta natin ng First John, chapter 5. Okay. Sa First John, chapter 5, meron tayong mababasa, brothers and sisters. I think that is 15 yata or 13. Tignan po natin. Okay? Okay, from 14 to 15. Tignan natin. First letter ni John, chapter 5, verse 14 and 15. Yan mo sa Tagalog. Okay. Anong nakasulat dito? Okay? Sa unang sulat ni Juan, sa chapter 5, verse 14 and 15. Okay. Ano nakasulat? Sino ang gustong bumasa? Sige po, my dear sister. 1 John 5:14 to 15. Now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked for Him. Amen. Amen. Amen po ba? So, alam natin, nagkakaroon tayo ng confidence because we know. Alam natin yung katapatan ng Diyos, yung faithfulness ng God.
Kumbaga, hindi ka nag-aalala na matugon kaya ang prayer ko? Ma-answered kaya ang prayer ko? Sana naman, Lord, huwag naman patagalin, bukas na. Nag-aalala tayo, no? May confidence tayo na ibibigay ng Diyos yun. Bakit po? Tapat ang Diyos sa kanyang kalooban. Amen po, brothers and sisters. Hindi ko kalooban kasi ng Diyos, kapatid, sa totoo lang, na ang tao po ay mahirapan. Amen. Dahil sa pagmamahal niya, sabi nga ni brother kanina dun sa John 3, chapter 3, verse 17, hindi po ba? Oh. Ano sabi po doon? That Jesus Christ sent by God. Amen po ba? Not to condemn the world, but to save the world through Him. Amen. Kasi yung pag-ibig nga ng Diyos, God so loved the world that He gave His only Son. Amen. So that whoever believes on Him shall not be perished, but have eternal life. So, maliwanag po yan, mga kapatid, sa pananampalataya. Nagkakaroon po tayo ng lakas ng loob. Dahil alam natin na ang panalangin natin nakasalalay. Malalim natin word na yun, sa kasalalay. Kasalalay ba yun, sister? Nakasalalay Nakadepende. sa kanyang kalooban. Nakadepende. Sa depende. Spanish yata yun. It depends according to His will. Hindi po ba? Siyempre po, darating po yun. Bibigay po ng Panginoon yun. Kasi ang kalooban ng Diyos, ibigay ang kailangan ng tao. Kung yung anak, ibinigay niya, no? Para mamatay sa cross for your salvation. Material things pa kaya? Healing for your physical kaya hindi bigay sa iyo? Kaya lang, be sure. Kailangan lang sigurado ka na ang panalangin mo sa kalooban ng Diyos ay talagang nasa kalooban mo rin. Eh baka naman sana sabi mo lang yun dahil sabi ni Brother Rex manalangin daw ako sa kalooban niya. No. You are praying, brothers and sisters, according to the will of God, based also what is inside of your heart. Amen. If you have heart. The best ang If walang puso, ha? the best po ang will ng God kaysa sa will natin. Opo. Pero kailangan nasa puso. Amen. Wala sa Puso. magkaiba ang puso sa puso. Amen? So my beloved brothers and sisters in Christ, napakasimple, brothers and sisters in Christ, na dapat natin matutunan kung nais po natin ma-experience po yung goodness, yung power ng Diyos na ito sa ating buhay. Amen. Amen po? Amen. Napakasarap po, brothers and sisters in Christ, na yung ating pong pananampalataya ay nagiging active in spiritual faith because we know, alam natin, na ang kalooban ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Amen. Amen. Amen? Kasi nakafocus tayo sa pananampalataya kay Kristo. Hindi po ba? Nakafocus tayo sa pananampalataya kay Kristo. Alam naman natin that Christ is the author of faith. In Hebrews chapter 12 verse 12. Tama ho ba yun? Amen. Chapter 12 verse 2 pala, sorry po. Amen? Nandun po yun. Kaya imposible, pasabi po ng Hebrews chapter 11 verse 6, it is truly impossible to please God without faith. Amen. Kaya yung faith natin, brothers and sisters in Christ, no, na sabi nga po, nakadepende sa kalooban ng Diyos. Yung faith natin nakadepende sa will ng God, brothers and sisters in Christ. Marami na akong experience dyan. Marami na po, sa totoo lang. Kaya sinishare ko sa inyo ang mga bagay na ito, brothers and sisters, based on what is written of the Holy Gospel right now. Buhay lang akong patutuo sa mga karanasan ko at I'm sure lahat kayo ay meron din karanasan katulad ko. Amen. Hindi po ba? Amen. Ang isang karanasan na hindi ko makalimutan sa aking buhay ngayon, sa totoo lang,
Dati akong pangit, pero ngayon gwapo na. Praise the Lord. To God be the glory. Amen? Pagkinin niyo po, gwapo, di po ba? Ang espiritu, hindi yung mukha. Ayun naman. Espiritu ang pinag-uusapan natin, di po ba? Amen? Kasi sabi ng Panginoon, flesh counts for nothing. Sabi ni Christ yun eh. Amen po ba? But my word are spirit and they are life. Wapo kasi espiritu. Kasi may buhay spiritual ka ng Panginoon. Ang espiritu ng Diyos hindi pangit. Nakakita na ba kayo ng espiritu ng Diyos na pangit? Wala. Kasi God is God. Ang beauty po ng Diyos, grabe ang kabanalan, ang holiness. Amen po? Yun po yun mga kapatid sa pananampalataya. Kaya tingnan mo nga ang kapatid mo. Maganda ba yan? Amen? Guwapo na ba yan? So makatuwid, yung kalooban ng Diyos kapatid na nagpapaganda at nagpapagwapo sa Espiritu ngayon ay nasa sa inyo. Amen? Palakpakan natin at at sa oras na ito, mga brothers and sisters, let us proclaim, as I pray, Lord God, in heaven, in Jesus' name, your words as Spirit that gives life, I pray to continuously, Lord God, na ito po ay inyo pong patuloy na samahan, sundan ng mga tanda at himala ayon sa iyong kalooban at kapangyarihan upang mahayag po Diyos ang pagpapalang banal na siyang naghahari at kumikilos sa aming buhay and allowed us to express our spiritual faith in spiritual hymn. Tumayo po tayo.